the Lord! Hallelujah! Pwede po ba nating sabay-sabay na banggitin yung ating pong theme for this month of April? Sige nga po. In 3, 2, 1, Breakthrough Love that Gives Life. Praise the Lord. So napakaganda pong tema na ating pong pinagsasaluhan itong buwan po ng April. So before I begin, I would like to extend my warm greetings to all of you and express my heartfelt appreciation for this opportunity to share the Word of God. So wala lang po sina Madam Lilian and Pastor Alex. Of course, I also sincerely thank our beloved Pastor Alex Garcia and Madam Lilian for their guidance, support, and for allowing me to be part of this meaningful moment. So, alam naman po natin, no, yung dedication po nila in this ministry is deeply inspiring. Praise the Lord. So, as we gather on this third Sunday of our NGYC facilitated service, let us take a moment to look back on the powerful messages shared in line with our theme for the month of April, the breakthrough love that gives life. Kung naaalala nyo pa po, no, sa ating pong week 1, Madam Lilian Garcia shared a message entitled, alam niyo pa po ba yung title? With all my heart, loving God requires complete surrender to His will. So we were reminded that true love for God is a life fully devoted to Him. And loving Him is the most important thing in life. Praise God. At syempre po, yung week 2, fresh na fresh pa po yan. No? We continued reflecting po the 3 dimensions of breakthrough love that gives life na binahagi po ng ating Pastor Alex Garcia. Encouraging us to experience a love that brings transformation, healing, and a new life. A love that does not stop with us, but is shared. And as we receive God's love, we respond by living to please Him and showing His love to others where true breakthrough begins. Praise the Lord. No? And today in week 3, let us prepare our hearts to receive God's word and discover what He wants to reveal about His breakthrough love. So magsisimula na po tayo. Ang ating pong title for today, Love That Forgives. With the subtitle, Living Out Forgiveness That Gives Life. So mandali lang po tayong manalangin. Let us ask the presence of the Lord in this place. Hallelujah, Jesus. Oh, we magnify your name. We glorify you. Maraming salamat po, Panginoon, sa pagkakataon na muli kami sama-sama na pagsaluhin ang inyo pong makapangyarihang salita. Panginoon, tulungan niyo po na ang bawat isa sa amin, O Diyos, ay maranasan ang nais mo, ang kalooban mo. Lord, ito po ang dalangin ng aming puso. Ang pagpapatawad, Panginoon, na ito ang magsisimula ng buhay na nais mo para po sa amin. O Diyos, muli, inaangkin na po namin ng katagumpayan sa gawain na ito at ikaw lamang ang maluwalhati sa aming pong mga buhay. We love you, Jesus. To you all the glory. Amen and amen. Praise the Lord. So, ang ating pong verse, nasa Ephesians 4:31 and 32, Colossians 3:12-14. Sige po, samahan niyo po akong magbasa sa Ephesians 4:31-32. Ang sabi po dito, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as types of evil behavior. In verse 32, instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. Sa Tagalog po, napakaganda. Sige po. Alisin na ninyo ang lahat ng kapaitan, matinding galit, poot, sigawan, at paninirang puri, pati na ang lahat ng uri ng kasamaan. Then, sa 32, sa halip, maging mabait kayo at mahabagin sa isa't isa at magpatawaran kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Isang verse pa po, sa Colossians 3:12-14, therefore as God's chosen people, holy and dearly loved,
Clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. Siyempre po, basahin din natin siya sa Tagalog. Napakaganda. Sabi po dito, kaya nga, bilang mga hinirang ng Diyos, tayo po yun, no? Banal at minamahal niya, dapat kayong magpakita ng kahabagan, kabutihan, pagpapakumbaba, kaamuan at pagtitiis. Magpasensyahan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Magpatawad kayo gaya ng pagpapatawad sa inyo ng Panginoon. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo sapagkat ang pag-ibig ang nagbubuklod sa lahat sa ganap na pagkakaisa. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. So, sisimula po tayo understanding forgiveness sa biblical context. Tignan na po, muna po natin, ano po ba yung forgiveness? The Greek word used in the New Testament for forgiveness is aphesis, which means, ano po? Release, letting go, or cancellation of a debt. So, in the Bible, forgiveness is the major theme throughout the Bible. Sa Old Testament, God repeatedly shows His willingness to forgive His people. Amen po? Kung nabasa na po natin, paulit-ulit, of course, ang Old Testament, ang dami pong pagpapatawad, no? Yung kahit paulit-ulit na nagkakasala, pag talagang humingi ng tawad, no? Yung mga tao, no? Talagang ang Panginoon, siya po ay nagpapatawad. Amen? And in the New Testament, Jesus emphasizes forgiveness as essential in the life of every believer. So, two dimensions, yan po, so sa two dimensions of forgiveness. Meron po tayong vertical and horizontal forgiveness. So sa vertical, God forgive us. Amen? Our relationship with Him. Yung pong relasyon po natin sa ating Diyos. Of course, ang ating pong Panginoon, nagpapatawad po yan. Walang question po doon. And secure, He forgives. And in horizontal, we forgive others. And that is our relationship with people. So, these two are deeply connected. To experience true love, we must both receive forgiveness from God and extend it to others. So to help understand this more deeply, let us see this picture illustration. Para po, yan. So yung vertical forgiveness, God forgive us, our relationship with Him. And then yung horizontal forgiveness, we forgive others and our relationship with people. So forgiveness with God flows into forgiveness with others. Praise the Lord. So, God forgive us completely. Not because we deserve it. Hindi po tayo karapat-dapat. Amen? So, sa habag at biyaya po ng Panginoon, tayo'y Kanyang pinatawad. Because of His grace. So, through Christ, our sins are released. Our debt is canceled. And our relationship with God is restored. So, Bible truth, nasa Ephesians 1:7, in Him we have redemption through His blood, the forgiveness, the word aphesis of sins. And then in Colossians 2:13-14, God forgive us all our sins, canceling the record of debt against us. Palakpakan po natin ang ating Diyos. Amen. So sa vertical forgiveness, nabanggit ko nga po, sigurado na tayo doon. We are secure, no? God is consistent. He forgives. He never fails. Pero ang tunay po na laban, saan po? Dun sa horizontal. Yan, no? Yung horizontal forgiveness, kung paano tayo magpatawad sa ating kapwa.
Alam ko po, agree po lahat, no? Yung paano po tayo magpapatawad sa ating kapwa. So, this is where we will focus and we will dwell in this message. Sa ating pong horizontal forgiveness, we forgive others and our relationship with people. So, where does forgiveness begin? And why does forgiveness even exist? Bakit po? Na? Saan ito nagmula? Bakit natin kailangan magpatawad? Ano ba yung pinanggalingan? No? So, it begins with conflict. Conflict po. A conflict is a natural part of life. Ano po yon? Sin, pride, imperfection. Tayo po yon, di ba? It happens when interests, expectations, or desires clash. And then yung resentment po often grows out of unresolved conflict. Yung unforgiveness po yan, yung sama ng loob, no? At ang sabi po dito, stealing peace and joy from our lives. Of course, ayaw po natin yon. Sabi niya, stealing peace and joy from our lives. So, eto po. Ang conflict po, alam ko po, mag-a-agree po kayong lahat, hindi po natin yan maiiwasan. Habang nandito pa po tayo sa mundong ito, hindi po natin yan maiiwasan. Bahagi na po ito ng ating buhay. At nangyayari po ito kahit saan. No? Sabihin ko po, una, kung sino man po sa inyo dyan, yung mga nagtatrabaho. Sa trabaho muna po tayo. Alam ko po, may conflict dyan sa mga kasama po natin sa opisina. Ano po ba yung usually nararanasan natin? Minsan, meron po tayong kaopisina na naiirita ka. Yung po bang alam mo siya na reklamo ng reklamo, no? Minsan sinasabi pa niya yung reklamo niya. Tapos unproductive naman siya, no? Wala naman siyang nagagawa na hindi naman siya nakakatulong. Yon. Minsan ano na po 'yon na nagkakaroon ka na ng sama ng loob sa kanya. And then resentment, sama ng loob din po sa ating boss. Meron din pong ganon, di ba? Sa ating pong boss. Minsan, hindi kanya na-appreciate. No? O kaya naman po ay pinapahiya ka. No? Hindi, kumbaga po yung mga pakiramdam mo na parang wala po tayong ginagawang tama. Amen? So, sa ating boss, sa opisina po yan, sa katrabaho po natin. Meron pa po, sa kapitbahay natin. Una muna tayong lalayo. Sa kapitbahay lang, meron din po dyan. Nararanasan din po natin yung conflict na yan. Na, limbawa, sarap ng tulog mo, yung aso niya, sobrang ingay, wala lang sa kanya, di ba? Kakaroon ka na ng sa isiping tala mong baliw. So, may mga ganong conflict. Ano pa? Yung hindi ka makalabas sa bahay kasi yung sasakyan niya nakaharang. Own experience po yun, no? Yung hindi mo alam paano mo panapansin yung sasakyan sa terrace niyo kasi nga, sa garahe kasi nga, nandun yung sasakyan na nakalagay lang sa tapat. Ano pa po? So, sa ating pong tahanan, no? Sa loob mismo po ng ating tahanan, sa ating bahay, may conflict. Sa ating asawa, meron po ba? Sa ating pong mga anak, o madalas po sa mga asawa, hindi naman, no? Sa ating asawa, sa ating mga anak, syempre sa ating in-laws, meron din pong conflict dyan, no? So hindi, kayo na po yung mga nakakaalam ng mga iyon. So, nakakalungkot pong isipin, even po dito sa church, meron din pong conflict, no? Sa ating mga members, sa mga leaders po natin. Naalala niyo po ba yung preaching ni Madam Lilian na banggit niya? Kung bakit gusto mo daw dito sa taas, ayaw mo dun sa overflow. Kasi may iniiwasan ka. Di ba? Meron pong ganon. So, yun, no? Sa ating pong church, meron din pong conflict, no? At mas masakit po dito, may mga conflict na hindi nare-resolve kahit ilang taon na ang lumipas. Minsan, sa magkakamag-anak, umaabot na sa punto na iniiwasan mo na lang siyang kausapin.
hanggang sa hindi mo na namamalayan, matagal na pala kayong hindi nag-uusap. So baka iniisip mo, parang wala naman akong maalala. Pero church, tignan mo ito, baka makarelate ka, no? Paano mo malalaman kung may unresolved conflict ka o yung may unforgiven sa ating pong puso, no? Kapag ayaw mo siyang tignan sa mata. Yes. Kapag ayaw mo siyang tignan sa mata. Kapag nakita mo siya, umiiwas ka. Manaliwa kang dalan. Ay, dumalan niya kita, Kenny na ako. Para hindi kayo ano yung landas niyo, no? Yun. Kasi pagka may ganon, no, yun. May unresolved conflict po. At ano pa po, kapag narinig mo yung pangalan niya, may reaction ka kaagad. Minsan baka may nagtataas pa po ng kilay. Parang hindi po ako marunong magtaas ng kilay. Ayun, may magtataas. At may aminin po natin, hindi po ito masayang emotion. Agree po? Amen? Hindi po ito masaya. No? Minsan sasabihin mo na, okay lang kami. Okay lang kami. Pero ayaw na ayaw mong nababanggit ang pangalan niya. Kapag ayaw mo siyang isipin, sasabihin mo, sorry for the word, no, man, anong pakialam ko sa kanya? Bahala siya sa buhay niya. Diba? O kaya, ito pa yung worst. Meron po dito, napapanaginipan niyo siya. Meron po ba? Napapanaginipan niyo pa po siya na sa panaginip mo, gumaganti ka. Ano po? Nananakit ka. Wala naman po siguro dito. No, yung pati sa panaginip mo, nandyan siya. O kaya bago ka matulog, naiisip mo siya pabalik-balik. No? Ganun po. So, at kapag po may conflict, no, yung word na escape, no, tumatakbo tayo, tinatakasan. Meron po dyan unseen mode, kaya left the group, no? Iniiwasan po natin yung tao. At yung word na attack naman, ito na yon, lalaban tayo. Makikipag-away, sasaktan ng iba. Meron pa po dito yung makikipagdemandahan. O kung minsan naman po ay nauuwi sa mas malalang sitwasyon. Yung kanina po, no, yung unforgiven spirit. Yung sa matinding kaso po, minsan merong nagsisuicide. Of course, the anxiety and the depression. So church, ang unresolved conflict or resentment ay hindi po siya maliit na bagay. Ito po ay nagnanakaw ng peace at sumisira ng joy sa buhay po natin. So yung sama ng loob na kinikimkim, hindi mo man po yan sinasabi, pero dinadala mo araw-araw. Amen? So why forgiveness matters? Forgiveness matters because it brings healing, restores relationships, and set us free from bitterness. Yan, lahat po ng mga nabanggit natin kanina. No? It brings healing, restores relationship, and set us free from bitterness. And it allows God's love to flow through us. Yun yung gusto natin dun eh. Yung makapag-flow, no? Dumaloy. Kasi pag meron dito, may hadlang eh, no? Kaya hindi ka gumagaling, kaya hindi ka masaya sa buhay mo, no? So, it allows God's love to flow through us, leading to peace, breakthrough, and new life. Not only for ourselves, hindi lang po para sa ating sarili, but also for others. Amen? Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Thank you, Jesus. So, our objective of today's message is to understand that forgiveness is not only something we receive from God. Of course, tinanggap na po natin yan sa ating pong Panginoon, but something we practice daily. Yung kanina po, pa-practice po natin siya daily. Daily talaga siya. No? Reflecting His love and bringing healing
freedom, and life. So, start na po tayo sa ating Roman numeral number 1 po, love that forgives from the title. So ano po yung love that forgives? It refers to a kind of love that chooses to forgive even when it is difficult. Agree po? No? Mahirap po, of course, no? Ang magpatawad. It is not based on feelings alone. Kung sa sarili po natin, hindi po natin siya kaya. So, but on a decision to show grace, mercy, and compassion. It means, tatlo po ito, letting go of anger, resentment, and the desire for revenge, choosing to understand rather than condemn, and loving others despite their mistakes. Yan po ay nasa ating verse na Ephesians 4:31-32. Sabi po doon, get rid of all bitterness, rage, anger, harsh words, and slander, as well as types of evil behavior. Instead, be kind to each other, tender-hearted, forgiving one another, just as God through Christ has forgiven you. So number 1, dito po, letting go of anger, resentment, and the desire for revenge. Again, anger and resentment are like poison, lason, no? Para po siyang lason. Hindi lang yung ibang tao po yung nasasaktan, kundi ikaw mismo ang nalalason. Okay? So bitterness poisons the one who holds it. Alam niyo na po yun, no? Yung tayo po na nagdadala, yung bitterness na yon, parang pag hindi mo yun na-let go, tayo po pala yung parang nalalason, no? Tayo mismo po ang nalalason. So bitterness poisons the one who holds it. It affects your peace, your joy, even your health. Yung nabanggit ko po kanina, no? Pag po, di ba po, pagka nagkaroon ka na ng anxiety and depression, doon na po lumilitaw yung mga sakit sa katawan eh. Amen? Doon na po, kaya minsan yung po kanong masaya, hinanapin eh. Yung, siyempre, walang, yung medicine na nagpapalakas po sa atin pag masayahin po tayo. Pero of course, yun nga, yung bitterness poisons. It affects your peace, your joy, even your health, no? It affects your, your heart, mind, and even your relationship with God. Mapapalayo po tayo sa ating Panginoon, no? So, ito po ang aking tanong. Worth it ba na hawakan mo yung sakit, no? Kung ikaw din yung nasisira o parang nalalason? Worth it po ba yon? Of course, hindi po, no? Hindi po kalooban ng Panginoon yon. Letting go means, yun po, no? You no longer hold on to anger. Hindi mo na kinikimkim yung galit. Letting go eh. Diba? Nire-release mo na. You no longer hold on to anger. And then you stop replaying the pain in your mind. Hindi mo na inuulit-ulit sa isip mo yung sakit. At you are no longer looking for ways to get even. Yung gusto mong makabawi, yung gusto mong makaganti, yung ganun yung ginawa niya, dapat ganun din yung mangyari sa kanya. Yun po yung gusto natin, makaganti ka. Diba? Yun po yung nature ng tao. Gusto niya makabawi, makaganti siya. No? Nalamangan siya. Tapos, ayaw niya ng ganon, so gaganti siya. So, dapat po hindi na ganon. No? Letting go. Letting go means hindi mo na kinikimkim yung galit, hindi mo na inuulit-ulit yan sa isipan, yung sakit, no? At hindi ka na naghahanap ng paraan para makabawi or makaganti. Amen? So, yun po, no? Ganon din po yung galit at paghihiganti. Ang sabi po dito, no? Habang kinikimkim mo, habang nandyan yan sa heart mo, ikaw yung nasasaktan. At habang iniisip mo, ikaw ang nauubos.
Pero kapag binitawan mo yan, nagpatawad ka, you forgive, no? Your heart feels lighter and you begin to find peace. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Yun na. Sabi po dito, kapag nagpatawad po tayo, binitawan po yan, gumagaan ang puso. Nagkakaroon ka ng kapayapaan. Yun, tinuro na ni Lord sa atin. Kung ngayon ay wala kang kapayapaan, kung parang pabalik-balik na lang siya sa isip mo at sa puso mo. Ang sabi doon, magpatawad ka. No? Para gagaan po ang ating puso. Amen. So, forgiveness begins with releasing negative emotions that hurt both ourselves and others. By letting go of anger or revenge, we follow God's instruction to live in freedom and in peace. So, our practical applications, yan. Ito po, alam ko marami naman pong pwedeng gawin, pero ito lang po yung yung para sa akin na gusto kong gawin, na gusto ko din pong i-share sa inyo. When you have a conflict with someone, no, yung naka-encuentro mo siya, kaya nakita mo siya, galit ka, no? Take a breath first. Don't react right away. Alam niyo po, minsan kahit sa nakatanggap ka lang ng message, no, hindi personal na nakita mo yung tao, pero pag may nabasa mo, hindi ba nanginginig ka? Yung po bang, ba't nasabi niya yon? No? Yung mga word na yon, yung mga harsh words, pag na-receive mo yon, tendency po, tataas yung yung bang manginginig ka, lalo na, di ba? Parang mararamdaman mo yung panginginig ng katawan. So when you have a conflict with someone, even po kahit personal lang, no? Take a breath first and don't react right away. And of course, pray for the person who hurt you. Yan po. So, yun po, no, yung practical applications po natin. Yung ipag-pray mo yung taong nakasakit sa'yo. Of course, mahirap po yun. Diba? Kahit mahirap, pag-pray po natin. And then, piliin mong magpatawad kahit hindi pa sila humihingi ng sorry. Yun po yung utos ni Lord eh. Mahirap siya. Pero yun po yung sabi niya. Piliin mong magpatawad kahit hindi pa sila humihingi ng sorry. So, ito po ang aking reminder. Forgiveness doesn't mean everything suddenly becomes okay. Hindi po ganun yun eh. Di mo naman alam yung pinagdaanan, hindi mo naman alam yung sakit na naidulot. Maaaring sabihin po no? Totoo po, doesn't mean everything suddenly becomes okay. Or that you immediately restore the trust. Yung kaagad mo siyang mapagkakatiwalaan kapag may ginawa siya sa'yo. No? It simply means you're choosing to heal instead of seeking revenge. Gusto mo lang na maranasan yung kagalingan. Diba po? Instead of seeking revenge. Kasi po ang sabi po ng Romans 12:19. Yan. Napakaganda po. Sabi niya, do not take revenge. It's mine to avenge. I will repay, says the Lord. Si Lord na po yung bahala doon. Hindi po ikaw yung gagawa. Amen po? Amen? Hallelujah. Sige po, palakpakan po natin si Lord. Thank you, Jesus. And forgiveness is not just a feeling. It's a decision. Decision po siya. No? Minsan, iniisip natin na kapag nasaktan tayo, kailangan nating maramdaman ng tama o mali bago magpatawad. No? Pero ang Biblia po nagtuturo na ang forgiveness, ang pagpapatawad ay isang conscious choice na bitawan ang galit, sama ng loob, paghihiganti, kahit na hindi natin nararamdaman na kaya pa natin. Amen? Oh. So, ibig sabihin po, hindi siya optional. Kundi, isang command, utos po siya. It's a command na patawarin ng iba
tulad ng pagpapatawad ng Diyos sa atin. Sabi ng kanta, how many times have I broken your heart? Still you forgive. Alam niyo po, pag kinakanta yun, talagang, oo nga no, tayo po mismo, ang dami nating nagagawang mali. How many times have I broken your heart? Yung nasasaktan po natin si Lord. Still, He forgives. Amen? Still, He forgives. Kahit hindi po tayo karapat-dapat. And the Lord ay, yun po sa kanyang habag at biyaya, kahit hindi po tayo karapat-dapat, siya po ay nagpapatawad. Hallelujah. So, letting go of anger, no? Yung sa ating pong letting go of anger and resentment, yun po, yung gusto po ng ating Panginoon. Muli, palakpakan po natin si Lord. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. And then, dun sa number 2, choosing to understand rather than condemn. Pagpili na umunawa kaysa manghusga. Sabi po ng verse 32, instead, be kind to each other, tender-hearted. No? Ibig sabihin po, bago ka mag-judge, no? Or manghusga, subukan muna po nating umintindi. Intindihin muna po natin. Madalas po kasi na mabilis po tayong mag-react, mabilis tayong magalit, mabilis tayong mag-condemn, pero hindi po natin alam yung buong kwento. Parang dito lang yung alam mo pero kaagad, no? Nakapag-judge na tayo, nakapag-condemn na tayo. Ang sabi po ng understanding says, baka may pinagdadaanan siya. Sige, nasa PowerPoint po yun. Understanding says, baka may pinagdadaanan siya. O kaya, baka nasaktan din siya. Pero ano pong sabi ng condemnation? Masama siya. Wala na siyang pag-asa. No, tingnan niyo po yung pagkakaiba, no? Understanding says, baka may pinagdadaanan siya. Totoo po 'yon, 'di ba? Baka meron po siyang pinagdadaanan, baka nasaktan siya, no? Huwag po tayong kaagad na mag-condemn na masama siya. Wala na siyang pag-asa. Hindi po ganoon, no? Ang puso po ni Lord ay hindi mapanghusga. Ito po ay puno ng awa at pangunawa. It's full of mercy and understanding. So kapag nag-condemn po tayo kaagad, parang hinuhusgahan mo na po yung buong tao, base lang dun sa nakikita mo. Pero kapag pinili mong umunawa, nakikita mo na may pinanggagalingan pala yung kilos niya, yung mga nangyayari. May pinanggagalingan po pala. Everyone, sabi po ni Robin Williams, everyone you meet is fighting a battle you know nothing about. Amen? Every person has hidden struggles, emotional pain, family problems, financial stress. Meron po ba? Health issues or personal burdens that are not always visible on the outside. Mag-makeup ka lang, okay na, di ba? Magsuot ka lang ng maganda. Pero yung sa loob, hindi po nila alam. Amen? Na pangiti-ngiti, ngiti-ngiti siya, pero deep inside, meron po siyang pinagdadaanan. Meron po dito na nakatago sa kanyang puso. So, instead of quickly judging or condemning others, we are encouraged, to show kindness, patience, and understanding. Because we may not fully know what they are going through. Praise the Lord. Palakpakan po nating muli ang ating pong Panginoon. So, be kind to others because you don't know the silent battles they are carrying.
And our application, meron din po pala tayong verse sa Galatians 6:2. Sabi po doon, carry each other's burdens, and in this way, you will fulfill the law of Christ. So our practical applications, ayan. Before you react, no? Pause for a moment. Under na po tayo dun sa condemnation. Before you react, pause for a moment. And ask yourself, what might they be going through? And listen first before you speak. At syempre po, avoid po natin yung harsh words and gossip. Yung pong nagpapasa-pasa na. Pag po kasi pinagpasa-pasa na yan, nag-iiba na. No? So, wag pong ganon. At syempre po, Kristiyano po tayo, no? Avoid harsh words and gossip. So this is my reminder. So hindi ibig sabihin po ng pag-unawa ay kinukonsinti mo na yung mali o tama ang ginagawa po nila. Pinipili mo lang pong magmahal tulad ni Kristo na mayroong pong awa at hindi po puro husga. Amen. Praise the Lord. So number 3, loving others despite their mistake. Madalas po yan. Of course, sabi ko nga po, madalas po tayong magkakamali, but loving others despite their mistake. So in connection po to the verse 32, sabi po doon, forgiving one another just as God through Christ has forgiven you. Our model of love is God's forgiveness. Just as God overlooks our failures and shows mercy, we are called to extend the same love to others. Even when they hurt us. Yan po even when they hurt us. So, ulitin ko po, God overlooks our failures and shows mercy. Yung pong mga pagkukulang natin, yung mga kasalanan natin, He shows mercy. And we are called to extend the same love to others. Ano po yun? Even when they hurt us. Kahit po nasaktan tayo, kailangan pa rin po nating i-extend yung same love na binigay po ng Panginoon sa atin. So, dito po sa loving others despite their mistake, you don't stop loving someone because they failed you. No? Kasi gusto mo lagi, pag minahal ka niya, mahalin mo din siya. No? You don't stop loving someone because they failed you. You choose to forgive even when it is hard. You treat people with kindness even when they don't deserve it in your own understanding. And you allow God's love in you to be stronger than your hurt. Amen. So this kind of love reflects the heart of Christ, who loves us not because we are perfect, but because He is full of mercy and grace. So in summary po, tatlo na po yun, no? Yung nabanggit po natin kanina. In summary, in Ephesians 4:31-32, is both a warning and an encouragement that put away bitterness and anger and instead act with kindness, compassion, and forgiveness. Forgiving love is a choice, rooted in God's example, not just in our feelings. It transforms hearts, restores relationships, and reflects God's grace in action. Praise the Lord. Sige po, palakpakan po natin muli ang ating Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. So, mabilis lang po, no? Dito na po tayo niyan sa Roman numeral number 2. Forgiveness that gives life. Living out forgiveness that gives life. Ito naman po, it refers to a kind of forgiveness that is not just about letting go of offense, but one that brings healing, restoration, and new life to both the one who forgives and the one being
forgiven. So it means po, no, yung forgiveness that gives life, it restores broken relationships. It allows a person to move forward and grow. No, yung iba po kasi parang ayaw na. Ayaw na nila. Pag nasaktan na sila, hanggang dito na lang. No. It allows person to move forward and grow. And 3, it brings inner peace and emotional freedom. So this idea connects with Colossians 3:12-14, where love and forgiveness lead to unity and completeness. Basahin po natin muli yung Colossians 3:12-14. Sabi po doon, therefore, as God's chosen people, holy and dearly loved, clothe yourselves with compassion, kindness, humility, gentleness, and patience. Bear with each other and forgive one another. If any of you has a grievance against someone, forgive as the Lord forgave you. And over all these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. So punta na po tayo sa number 1. Forgiveness restores broken relationship. Yan. Forgiveness po is like a bridge that reconnects heart. So kapag may nasirang relasyon sa pamilya, sa ating pong kaibigan o katrabaho, ang pagpapatawad ang unang hakbang para po maibalik ang pagkakaayos. Of course, kung wala pong reconciliation, wala po, di ba? Unresolved conflict na po siya. Di ba? Yung resentment na ang mangyayari po doon. Kaya yun po, yung forgiveness is like a bridge that reconnects heart. Magdudugtong po muli, no? Kapag ka may nasirang relasyon. So, it also opens the door for a fresh start and deeper unity and relationship with others. Pwede naman pong loving in a distant. Yung pong, kasi minsan hindi mo na talaga maibabalik. No? Hindi mo na maibabalik. Pero at least po pag nagpatawad ka, no? Pag nagpatawad ka, nakalaya siya, nakalaya ka. Diba po? No? So, yun po yung gusto po nating mangyari. It also opens the door for a fresh start and deeper unity in relationship with others. Magsisimula muli. No? So, dito po na pag sinabi po nating restores broken relationship, hindi po sinasabi na agad na perfect na po yung relation. No? At, pero pinipili mo pong ibalik yung trust at goodwill. At pinipili mong huwag hayaang masira ang relasyon dahil sa galit at sama ng loob. Because forgiveness softens the heart, allowing relationship to be restored. Huwag po nating hayaang tumigas yung puso po natin. No? Kasi yung kapag wala yung forgiveness na yun, it will not allow us to soften our heart, no, sa taong pong iyon, allowing the relationship to be restored. So kapag ka yun po yung 1 Peter 4:8, basahin po natin, above all, love each other deeply because love covers over a multitude of sins. Ano po kaya yung multitude of sins na yun? Ang dami po yata. No? Covers over a multitude of sins. Then, so kapag nagdesisyon kang magpatawad, nagiging posible po ulit yung pag-uusap muli. Andyan po yung pagkakaintindihan at muling pagtitiwala. Amen po? Amen. And our application, so, yan po, when someone has hurt you or you have hurt someone, reach out and talk calmly. Reach out, no? And talk calmly. Yan po yung nabanggit ko kanina na talagang manginginig ka kapag may masakit na salita kang narinig or nabasa, di ba? So, reach out and talk calmly. And then, choose to show patience and keep an open heart. Open heart po, no? Kasi, kinausap mo nga siya, pero parang just for the sake of na makausap mo lang siya, of course, buksan po natin ang ating puso. Choose to show patience and keep an open heart. And then, reflect within yourself, what can I do to restore the relationship?
Hallelujah. So, dito po sa Restores a Broken Relationship, ang gusto po ng Panginoon, of course, tayo pong lahat, kung ano man po yung nawasak, gusto po mabuo ng Panginoon, no? Mabuong relasyon, kung hindi man po kagaya ng dati, of course, no? Pero pinagsisikapan po natin na mabuo yung relasyon na yon just for the sake na, of course, gusto mong maibahagi si Kristo sa Kanya, gusto mo siyang maligtas, no? Hindi na dumaloy yung sakit, kumbaga mayroon na po tayong pagpapalaya sa Kanya, no? We want to restore our broken relationships. And then in number 2, okay, forgiveness allows a person to move forward and grow. Yan. So wag po nating hayaan na yung mga unresolved or unforgiven spirit na yan, no? Para hanggang parang magpipigil sa'yo, no? Ginawa niya ako ng masama. Kaya parang ayaw mo nang magpatuloy sa buhay. No, wag pong ganon, no? Allow person to move forward and grow. Amen? So, forgiving others frees you from being trapped in the past. Hindi ka na nakakulong dun sa past. And forgiveness opens doors for a personal growth, emotional maturity, di ba? Natuto ka na, emotional maturity, and spiritual freedom. Yun po yung gusto po natin, no? Yung po bang every time na umaawit tayo sa ating Panginoon, na wala po tayong daladalang mga bigat po dito sa ating puso. Spiritual freedom, malaya. Malaya po tayong nakakalapit sa Kanya. Amen po? Di ba sabi ng Lord, ang kasalanan daw po yun yung hadlang upang hindi niya marinig yung panalangin po natin. And the bitterness na nandito po sa puso natin, that is a sin. Amen? Yun po yung humahadlang kung bakit hindi tayo mapagpala, kung bakit hindi po tayo hindi nawawala yung sakit, no? Yung mga ganun po. So, sabi po dito, allows a person to move forward and grow. Spiritual freedom. No? And it helps you focus on the future instead of being trapped in the past hurts or anger. Kumbaga, nakafocus ka na sa future. No? Hindi na yung nakatrap ka dun sa hurts na yon. And it also creates opportunities for new beginning and deeper unity in relationship. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. Thank you. And number 3, forgiveness brings inner peace and emotional freedom. Yan. Yun po yung sa verse 14 na, and over all of these virtues, put on love, which binds them all together in perfect unity. It brings inner peace. Sino po ba yung ayaw ng kapayapaan? Di ba? Lahat gusto natin yan. Yung pagtulog mo na, paghiga mo, gusto mo tulog ka na. No? Hindi na bumabalik-balik sa isipan mo yung taong yon. Di ba? Ang sarap po ng ganon. Yung pong masandal lang, tulog na. Di ba? Kasi pagka may ganon, talagang manganingaldo ka pa, isipan me pa. No? Forgiveness brings inner peace and emotional freedom. Hindi ka na laging galit. Wala na yung, pag makita mo lang siya, parang, nagagalit ka. No? Emotional freedom, makalaya po tayo sa ganon. No? Forgiveness is not just about the other person. It also for your own heart. Yun, para po pala sa atin yun eh. So sarili po natin, no? It's not just about the other person. It's also for your own heart. So kapag pinatawad mo ang iba, yun nga po, no? Hindi mo na kinikimkim yung galit or sama ng loob. Of course, emotional po yan, no? Hindi ka na bumabalik-balik sa sakit ng nakaraan at nagkakaroon po tayo ng inner peace at emotional freedom. Praise the Lord. Palakpakan po natin si Lord. Yan po yung gustong maranasan po ng Panginoon sa atin, no? To give life. No, breakthrough love that gives life. Yun po yung gusto ni Lord, inner peace and emotional freedom. So, when you choose to forgive, you lighten your own heart
and experience peace. Ayan, alam nyo na po ang peace po pala, hindi na siya mahirap hanapin. Nandyan lang po pala, tayo lang po talaga mismo, no? Yung makakagawa nun, yung sa pamamagitan po ng pag-release, ng pag-letting go ng anumang pong bitterness po sa ating puso. And then, kapag ito po yon yung practical applications po. So kapag naaalala mo ang nakasakit, no? Sasabihin mo sa sarili na, pinapatawad kita para makalaya rin ako. Amen? When you remember that person who hurt you, say to yourself, I forgive you, so I can also be free. Malaya ka na rin, di ba? Hindi ka nakatali. No? And then, reflect. Is my anger helping me or harming me? And then pray. Ask God for strength to release the pain and resentment. Of course, hindi po natin yun kaya. Hindi po natin kayang mag-isa. We need the Lord. Kailangan po natin ang Panginoon. Amen po? Di po natin magagawa ang lahat ng mga iyon kung hindi po tayo luluhod, kung hindi po tayo mananalangin sa ating Diyos. So forgiveness equals freedom for your heart. So ibig sabihin po, hindi ka nahahayaang kontrolin ng galit ang buhay mo. Kapag pinili mong magpatawad, pinapalaya mo ang sarili mo mula sa bigat ng sama ng loob at galit. Ito rin po ang daan sa healing, peace, and joy. Yung true joy, tunay na joy, no? Hindi mo na kailangan pang dalhin para magpatawad, no? Ang desisyon na magsabing, pinapatawad kita, yun po ay sapat na. Amen. So, nandito na po ako sa conclusion. Actually, Lord, natanong ko bakit kaya ito yung message na natapat sa akin. Actually, nung last Sunday pa lang, si Pastor, meron na siyang nabanggit dito sa forgiveness eh. Talagang dun pa lang, lang siya, kompleto na rin siya, no? Nabanggit na niya about forgiveness. Lord, parang yun na yung nai-prepare ko na po kasi yung preaching ko. Yung parang yun na rin yung sasabihin ni Pastor. And then sabi ko, ano kaya yung testimony ko? Yung about sa forgiveness, no? Parang wala din po akong maalala na, of course, madalas sa Panginoon, lagi po akong humihingi ng tawad sa Kanya. Of course, yung mga pagkukulang, no? Everyday yan. Pero yung sa mga tao, sa aking asawa, wala din po akong maisip. Of course, may mga conflict man, pero yung resentment, wala pong ganun eh. Yung sama ng loob, mga ganun. Sa aking mga anak, no, sa aking in-laws. Sabi ko, or pwedeng ako po rin ay nakapagdulot din ng sama ng loob sa ibang tao, no? Baaring misunderstanding din po, hindi po nila ako naintindihan, yung mga ganun. So, sabi ko, ano yung testimony ko about this forgiveness, no? And I believe po, lahat po tayo, ay may kanya-kanya pong testimony about forgiveness, na gusto po tayong, ang pinaka-purpose ng Panginoon for this preaching is, we practice it daily, no? We practice it daily, at wag na po nating hayaan na tumagal, no? Huwag na po nating hayaan na maging lason po, nasisira po sa ating pong buhay. Amen po? Amen. And sa conclusions, breakthrough love expresses itself through forgiveness. And forgiveness has the power to heal, restore, and give new life. Yan, no? Ang forgiveness po has the power to heal, restore, and give new life. Forgiveness does not erase what happened, but it allows healing to begin. It frees us from the prison of bitterness and opens the door for God's peace to rule in our hearts. So when we choose to forgive, we are not just letting someone else go. We are also setting ourselves free. And in that freedom, God brings breakthrough love that transforms both the heart and the
relationship. Praise the Lord. Sige po, tayo pong lahat ay tumayo. Hallelujah, Jesus. We worship Jesus. Thank you, Lord. Ano po kaya yung mangyayari kapag yung love na natanggap natin ay hindi natin naibigay? Or what happens when we choose resentment instead of forgiveness? We must first receive love from Christ before we can give it. We must first receive love from Christ before we can give it. And real love does not come from effort. Di po natin kaya no? Real love does not come from effort. It comes from connection with God. Alam niyo po yung AAK na yon, yung pinapagawa po sa atin, no? Mag-share ka ng Word of God, i-share mo si Christ sa ibang tao, then ikaw mismo, meron kang dala-dala. Diba po, yung parang mabigat, hindi mo maibabahagi si Jesus sa ibang tao. It comes from connection with God. And abiding precedes loving. When we stay connected to Christ, love naturally flows from our lives. And many of us have received the love of Christ, but not all of us have released the love to others. It's one thing to receive God's love, but it's another thing to give that same love to the people who hurt us. We say we are loved by God, but the real question is, are we willing to love like Him? Love was given to us, but forgiveness is the proof that we truly receive it. And forgiveness is not just a command. It is a proof that Christ lives in you. Hallelujah. Maaari po ba tayong yumuko, ipikit po natin ang ating mga mata? At hindi ko po alam ano po yung pinagdaanan po ninyo at kung ano po yung kasalukuyan na nararanasan po ninyo ngayon. At hindi ko rin po alam kung gaano ito kabigat. But the Lord knows about it. He sees your heart. Alam niya po yung laman ng puso niyo. Yung bawat iyak niyo, alam niya. Merong taong nanakit sa'yo, o ikaw mismo, merong kang nagawang kasalanan na gusto mong humingi ng tawad. Ito po yung pagkakataon po natin. Lumapit po tayo sa ating Diyos. He is willing. Ang bait nga po ni Lord diba? Ang bait niya, sobra. Every time na tayo po'y lalapit sa Kanya, hindi niya po tayo tinataboy. Nandyan po siya palagi upang tayo po ay kausapin, upang tayo po ay bigyan ng kapayapaan. And ito po yung tanong, sino yung kailangan mong patawarin? At anong hurt ang kailangan mong i-release kay Lord? Sabihin mo sa puso mo, Lord, hindi ko kayang magpatawad mag-isa. Tulungan mo ako. Minsan hindi mo kailangan ng perfect na word, ng salita.
Kailangan mo lang ng pusong handang magpatawad. Hallelujah, Jesus. Let us feel the presence of the Lord as we sing this song. Magawin po natin itong panalangin. Thank you, Jesus. Siya sa akin mo, Jesus, ang puso ko sa kasalanang nagawa laban sa'yo. Nagtatapat, sumasamo, dumudulog sa harap ng banal mong trono. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Lumalapit, lumalapit. Yes, so Lord God, kami lumalapit. Hindi po kami karapat-dapat, O Diyos. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Minsan pa sabihin natin sa ating Diyos, siyasatin niya ang ating puso. Sige po tayo magpasiyasat sa ating Diyos. Ang puso Anong man ang kabigatan, anong man kasalanan natin nagawa, laban sa'yo. at sino man ang taong nakasakit sa atin, Nagtatapat, sumasamo, Yes, Lord. dumudulog sa harap ng banal mong trono. lumalapit. Lumalapit, di man karapat-dapat sa kabanalan mo. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Minsan pa sabihin po natin tayo lumalapit sa ating Diyos. Buong puso tayong lalapit sa ating Panginoon. Siya ay naririto. sa kabanalan mo. Naririnig niya ang inyong panalangin. Biyaya at kaawaan, kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus. Sa mahinang tinig, sabihin po natin ito. Yes, oh Lord God, kami po'y lumalapit sa iyo. Hindi po kami karapat-dapat, Panginoon. Salamat sa pagpapatawad mo po, O Diyos. Nais po namin makalaya, O Diyos. Minsan pa po gawin po natin itong panalangin. Yes, oh God, kami po'y lumalapit. Kami po'y humihingi ng tawad sa inyo. Gusto po naming makalaya, Panginoon. O aking Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Damang-dama po namin, Panginoon, ang iyong presensya sa aming kalagitnaan. Di isa po sa amin, Panginoon, ay hindi niyo po kami nilalampasan. Dama po namin ang yakap mo, Panginoon. Damang-dama po namin ang inyong kapangyarihan sa oras na ito. Panginoon, nais po naming makalaya. Nais po namin, Panginoon, na makaranas ng kagalingan, ng kapayapaan, ng kagalakan, O Diyos, na tanging sa inyo lamang nagmumula. Panginoon, salamat sa lahat po ng mga katuroang ito. Bagamat inaamin
Amin po namin na mahirap po siyang gawin, O Diyos. Pero ito'y iyong utos. Utos po siya na kailangan po namin gawin. At hindi lang po utos, Lord. Ito po'y may nakahandang pagpapala sa aming pong mga buhay, Panginoon. And we are very grateful, Lord, na kami muling pinalakas mo. Na kami magpapatuloy sa buhay na ito at hindi mahahadlangan ng anumang bitterness, ng anumang resentment na yun. Dahil binibigay na po namin lahat ito at pinapalaya na po namin ito, Panginoon. Sa pangalan ni Jesus, we release it in the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus, hallelujah. Come on, let us pray. Tayo po'y manalangin. Thank you, Jesus. Hallelujah. Panginoong Jesus. Oh, we bless your holy name, Jesus. Hallelujah. Sige po, pwede po ba nating sundan ng panalangin ito? Dakilang Diyos. Maraming salamat po. Maraming salamat Ang iyong kapangyarihan ang iyong kapangyarihan ay dumaloy ay dumaloy sa aking buhay. sa akin. Ako'y malaya na. Ako'y malaya na. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kapayapaan. Salamat sa kagalakan. Salamat sa At salamat sa kagalingan. Salamat sa Tinatanggap kita sa aking puso, O Diyos. sa puso. Maghari ka. Maghari ka. Tulungan mo po ako Tulungan mo po ako kapag ako'y nahihirapang magpatawad. pag ako'y nahihirapang magpatawad. Kayo, Panginoon, Kayo, Panginoon, ang gumawa ng kaparaanan ang gumawa ng kaparaanan. upang lalo po akong mapagpala sa buhay. Upang lalo po akong mapagpala sa buhay. Salamat po, O Diyos. Sige po, ako na lang po ang mananalangin. Lord Jesus, sa oras na ito, idinudulog ko po ang bawat isa na naririto. Sige po, kung meron po dito na mag-asawa, ang inyong anak, kung katabi niyo po siya, hawakan niyo po ang kanyang kamay. Hindi po ibig sabihin na tayo may pagkakasala sa kanya, kundi we will practice it daily. Sige po, hawakan po natin ang kanilang mga kamay and we show love to them. Ipakita po natin ang ating pagmamahal at handang magpatawad sa bawat isa na nakakagawa ng pagkakamali sa ating buhay. Lord, thank you once again. Thank you for your goodness, oh God, for your faithfulness, oh Lord. Tulungan mo pong maranasan ang pagpapala, Panginoon, ang kalayaan sa bawat pamilya sa pangalan ni Jesus. We receive, oh God, ang inyo pong kapangyarihan sa oras na ito. Lord, wala po kayong lalampasan ni isa. At sino mang may sakit at karamdaman, Panginoon, dulot po ng hindi pagpapalaya sa puso ng anumang kasalanan or anumang pong nagawa, Lord, na resentment na ito sa aming buhay, Lord, ito po'y amin ang pinalalaya. Lord, tulungan mo pong maranasan ang kapayapaan at kagalingan ng bawat isa na anak mo na nagtiwala, Lord, na nagkaroon po na kami ng panibagong sigla sa aming pong buhay. Yes, oh God, we receive, oh Lord, ang pagpapala ng kagalingan sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Lord, even po yung mga may pinagdadaanan, Lord, na minsan ay madali po kaming mag-condemn. Tulungan mo po kami sa bagay na iyon, Lord God. Tulungan po namin unawain ang aming kapwa. Tulungan mo po kami na magkaroon po kami ng puso, a compassionate heart, Lord. A tender heart, oh God, in Jesus' name. Lord, yun po yung utos mo po sa amin. Kaya naman, Lord, sa oras na ito, tunay po, Panginoon, na ang inyong pagpapalay aming naranasan. Salamat po, salamat sa ginawa mo, Panginoon, sa araw-araw na pagpapatawad mo po sa aming buhay. Minsan pa, maaari po ba nating awitin na tayo lalapit sa ating Diyos? Hallelujah! Hallelujah, Lord! Yes, oh Jesus! Kabanalan mo, biyaya at naawa at kapatawaran sa'yo ay nakamtan ko, o aking Jesus, sabihin po natin muli tayo lalapit sa ating Diyos. Yes!
Jesus, kami pinalaya mo na. Hallelujah, Lord. We praise you, Lord God. We praise you, Jesus. Panginoong Jesus, maraming salamat po, Panginoon, sa ginawa mong katagumpayan. Ibabahagi ka po namin, Panginoon, sa aming kapwa na wala po kaming daladalang anumang bigat sa aming puso. Sapagkat sa oras na ito, O Diyos, kami pinalaya mo na. Salamat po, Panginoon. To you all the glory. To you all the praises in Jesus' name. Amen and amen. Praise the Lord. Sige po, minsan pa pong malakas na palakpak para po sa ating Diyos na buhay. Dahil tayo po ay pinalaya na ng Panginoon, malaya din po natin siyang itataas at itatanghal. Amen po ba? Let's clap our hands towards our King. Aawitin po natin ito. Itataas ang ngalan mo, Jesus, kailan pa man. Kadakilaan mo, salyang wala. Sabay-sabay po tayo. Isisigaw, kapangyarihan mo, wala nang papatay. Kalwalhatian mo, Jesus. Itataas, itatanghal, isisigaw, magpakailanman. Itataas, itatanghal, isisigaw, Jesus. Itataas,
Patuloy po tayong magpasalamat, magpuri sa ating Panginoon. Heavenly Father, we thank you for this morning, O God. Thank you, Father God, for the powerful message that we received this morning, O God. Loves that forgives, O Father God. Thank you, Father God. Una ka pong nagmahal sa amin, O Diyos. Una ka pong nagpatawad sa amin. Thank you for your love, O God. Thank you for your forgiveness, O Father God. We pray, O God, matuto po kaming mag-forgive, Panginoon, and to love to others, O God. Lord, we thank you. We thank you for the life of Sister Maricel, O God. We're so blessed this morning, O God. We pray continue to strengthen her, continue to anoint her, empower her, continue to use her mightily in advancing your kingdom, O Father God. Lord, we thank you sa lahat ng mga anak mo na nag-drop ng prayer requests sa box na ito, O God. Father, thank you for their faith. We have said, call unto me, and I will answer thee. Salamat po, Panginoon. You are God who answer all our prayers, O God. Salamat sa kasagutan, Panginoon, sa lahat ng kanilang pangangailangan, O Diyos. Even, O God, ang mga anak mo na nandito ngayon, O Diyos, even ang mga nasa online, Lord, you know their needs. Alam mo ang kanilang mga prayer requests sa iyo, O Diyos. Ang kanilang mga pangangailangan, O Diyos. Lord, give the desire of their heart, O God. Dinggin mo ang panalangin nila, Panginoon. Sagutin mo, Panginoon. Grant all their petition unto you. Buksan mo ang kalangitan, O God. Bless them indeed, physically, spiritually, materially, O Father God. Lord, thank you. Thank you for your love. Thank you for the joy, for the peace, even victory in our lives, O God. Patuloy po natin itaas ang ating kamay for the declaration of blessing. The Lord bless you and keep you. Cause His face shine on you and be gracious to you. The Lord bless you indeed and enlarge your territory. His mighty hand be upon you, protect you from all evils. The love of the Father, the grace of our dear Lord Savior Jesus Christ, and the sweet fellowship of the Holy Spirit be upon us now and forever. Amen, amen. Good morning. God bless you.